Mahabang pasensya talaga ang kailangan kapag may inaalagaan kang may sakit. Kahit na kasi may nakaabang na diaper dito kay mama ay may lumalabas pa rin na ihi. Hi guys, ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Bali, eto nga pala kasi ay umiinom si mama ng gamot pampaihi para mawala din yung pamamanas ng mga binti niya. Hindi niya na nga nagagawang masalo minsan dahil bigla-bigla na lang talaga. At dahil paralyzed nga yung kaliwang katawan niya kaya nahaharangan ng kamay niya yung mga binti niya. At sakto nga din nakatatapos ko lang maglaban ng mga basahan kaya buti na lang ay meron akong map na ganito. Dahil imbis magreklamo ay kailangan na lang na magtiyaga tayo sa mga ganitong sitwasyon. Ito din yung isang dahilan kung bakit hindi ko maiwan-iwan sila mama pati yung tita ko dahil sa mga ganitong senaryo. Kaya hindi ako makabalik sa pagtatrabaho kagaya ng ginagawa ko noon. Sobrang baba nga ng kitaan sa pagbablog ngayon. Siguro ay dahil sa dami na rin ng mga content creator. Gusto ko nga pala i-share sa inyo na ito nga pala yung sasahurin ko ngayong buwan. At bahala na nga kung paano ko mababayaran yung mga kuryente at tubig at iba pang bayarin pati na rin yung mga gamot at diaper. Patuloy pa rin akong lalaban ng pata sa buhay kahit mahirap dahil yun ang kailangan. Na kahit mahirap ang bawat araw na dumaraan ay patuloy pa rin at hindi susuko sa laban. Bali sa ngayon ay hinahanda ko na nga pala yung aming hapunan. Inilipat ko nga pala muna si mama doon sa monoblock sa upuan na plastic dahil kapag nangangawit siya at kapag napupuno yung diaper niya doon sa wheelchair ay nililipat ko muna. Pagkatapos ay saka ko papalitan yung mga dapat palitan. Bali ang hapunan nga pala namin ay lugaw kay mama at sa amin ng tita ko ay mami naman. Hindi na nga din ako nakapagluto gawa nga ng sinasabayan ko matulog si mama ng tanghali. Kung minsan umaga natutulog siya kaya natutulog din ako. Sinubukan ko matulog ng mas maaga kaya lang ay ginigising pa din ako ni mama. Gawa nga ng kung minsan napupuno ang diaper niya ng alanganing oras. O kung hindi naman ay tinatawag siya ng kalikasan dahil lumihilab yung tiyan niya. Epekto po kasi yun mga gamot na iniinom niya. Kaya pag bumabangon ako ng alanganing oras ay doon ako nahihilo. Kaya ang ginawa ko ay sinasabayan ko na lang talaga siya. Kung anong oras siya makatulog, madaling araw ay sasabayan ko talaga. At kapag natatapos na nga yung pangangalay ng pag-upo ni mama sa wheelchair ay ibabalik ko na siya mula sa monoblock. Mahirap kung tutuusin pero mas okay na to kaysa bandang huli ay meron akong pagsisihan na hindi ko sila inasikaso at pinabayaan na lang. Kaya kahit nandito ako sa bahay ay pinipilit ko na lang din gumawa ng paraan para mayroong pagkakitaan. Sobrang hirap ng go with the flow lalo na kung wala kang permanenteng kita na hinihintay buwan-buwan. Kaya sa lahat ng mga umu-order po ay napakalaking tulong nun para sa amin. Sa mga hindi po nakakaalam, nagtitinda po ako ng mga pizza, pasta, chicken, pati na rin ng mga cup. Mag-message lang po sa akin kapag po gusto niyo mag-order. Malaking bagay po iyon para sa pangangailangan namin. At bukod nga kay mama, may inaalagaan pa akong isa. Ito nga yung aking tita. Meron siyang psychological disorder kaya wala siya sa matinong pag-iisip niya. Kaya sa bawat araw na dumadaan ay pinagdarasal ko na lang talaga at sinasabi kong Lord, ikaw na po ang bahala. O paano guys, hanggang dito na lang. Salamat po.